Sa ilalim ng anino ng Disyembre 2025, isang nakakagimbal at malalim na katotohanan ang tahimik na gumagapang sa mga guho ng Gaza, isang katotohanan na sadyang pinipiling huwag pansinin ng karamihan sa mga malalaking istasyon ng balita sa buong mundo. Habang ang mga diplomatiko ay nagpapalakpakan at nagtataas ng kanilang mga baso sa mga mararangyang bulwagan ng kapangyarihan, ang lupa sa gitnang silangan ay muling nababasa ng dugo ng mga inosente. Ang tinaguriang kasaysayang kapayapaan o historical peace deal na ipinagmalaki ni Donald Trump, Benjamin Netanyahu at ng mga pinuno ng mga bansang Arabo ay kasalukuyang gumuguho sa isang dramatikong paraan na sumusunod sa isang tiyak at nakakatakot na padron na matagal nang ipinropesya sa banal na kasulatan. Hindi ito simpleng pagkabigo ng diplomasya. Ito ay isang babala mula sa langit na tayo ay nasa bingit na ng isang panahon na tinatawag ng Biblia na mga huling araw. Ang katahimikan ng mundo ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang tanda ng bulag na pagsunod sa isang naratibong pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng mga kaganapan. Isipin mo ang nakakakilabot na senaryo na ito. Habang ang mundo ay abala sa paghahanda para sa mga kapistahan at pagdiriwang, ang Gaza ay nananatiling isang impyerno sa lupa malayo sa ipinangakong paraiso ng tigil putukan. Si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ang punong ministro ng Qatar at isa sa mga pangunahing tagapamagitan sa rehiyon, ay naglabas ng isang seryosong babala sa isang internasyonal na kumperensya kamakailan lamang. Sinabi niya na ang truce o tigil putukan ay umabot na sa isang kritikal na sandali. Ito ay hindi lamang simpleng pahayag ng pagkabahala. Ito ay isang senyales na ang unang yugto ng kasunduan ay nagtatapos na ng walang anumang malinaw na palatandaan na ang ikalawang yugto ay makapagsisimula pa. Ang sitwasyong ito ay eksaktong sumasalamin sa uri ng mapanlinlang na kapayapaan na ipinropesya ni Apostol Pablo 2,000 taon na ang nakararaan. Ito ang uri ng huwad na seguridad na nauuna sa isang biglaang at hindi mapipigilang pagkawasak, isang tema na paulit-ulit na binibigyang diin sa mga eskatolohikal na pag-aaral. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, at ang mga numerong ito ay sadyang nakakatakot kapag tiningnan mo ng malapitan malayo sa mga headline na pilit na pinapakinis ng media. Sa loob lamang ng 2 buwan ng tinatawag na kapayapaan, ang Israel ay nakagawa ng nakakahilong 591 na paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Sa panahong ito kung kailan ang mga baril ay dapat na sanang nanahimik, mayroon pa ring 376 na mga Palestino ang nasawi. Kung susuriin natin ito ay katumbas ng higit sa 6 na pagpatay araw-araw, habang ang mundo ay nagdiriwang at naniniwalang tapos na ang digmaan. Paano natin matatawag itong kapayapaan kung ang kamatayan ay patuloy na umani ng buhay sa bawat pagsikat ng araw? Ito ay isang malupit na biro, isang ilusyon na nilikha upang patulugin ang kamalayan ng sangkatauhan habang ang propesya ay nagaganap sa ating harapan. Ang pagsusuri ng Al Jazeera ay nagbibigay ng mas malinaw at mas madilim na larawan ng realidad sa larangan. Kinumpirma nila na mayroong mga pag-atake ng Israel sa Ifanta sa loob ng 21 araw mula ng lagdaan ng kasunduan. Isipin mo iyon, sa loob ng 2 buwan, mayroon lamang 11 araw na maituturing na tunay na mapayapa o walang insidente ng karahasan. Ang natitirang mga araw ay puno ng takot, pagsabog at pagdadalamhati. Ito ay hindi ang kapayapaang ipinangako sa mga balita. Ito ay isang mabagal at masakit na pagpapatuloy ng digmaan sa ilalim ng ibang pangalan. Ang agwat sa pagitan ng sinasabi ng mga lider at ng nararanasan ng mga tao sa Gaza ay hindi lamang isang politikal na issue. Ito ay isang spiritual na tanda. Ipinapakita nito kung paano ang mundo ay madaling maniwala sa isang kasinungalingan, basta't ito ay nakabalot sa magagandang salita ng kaligtasan at seguridad. Sa bawat sandali na lumilipas, ang sitwasyon ay lalong nagiging maigting at mapanganib. Ang huwad na kapayapaang ito ay nagsisilbing tabing upang pagtakpan ang isang mas malalim na plano ng kaaway. Ang Biblia ay malinaw sa babala nito. Huwag tayong magpalinlang sa mga sigaw ng kapayapaan kung wala namang tunay na kapayapaan. Ang nakikita natin ngayon sa Gaza ay isang preview o patikim ng mas malaking panlilinlang na darating sa buong mundo sa panahon ng Antikristo. Ang paraan kung paano tinatanggap ng mundo ang kasinungalingang ito, sa kabila ng mga ebidensya ng patuloy na patayan, ay nagpapakita kung gaano nakahanda ang puso ng tao na tanggapin ang huling malaking pandaraya. Ang tanong ay, nakikita mo ba ang katotohanan sa likod ng mga balita o isa ka rin sa mga nadadala ng agos ng maling impormasyon? Habang lumalalim tayo sa pagsusuri ng sitwasyon sa Gaza,
Tumambad sa atin ang isang heograpikal na katotohanan na nagsisiguro na ang kapayapaan ay mananatiling isang imposibleng pangarap sa ilalim ng kasalukuyang mga kondisyon. Ang tinatawag na linyang dilaw o yellow line ay naging simbolo ng isang pagkakahati na hindi lamang pisikal kundi pati na rin ideolohikal at espiritual. Sa pamamagitan ng linyang ito, ang Israel ay militar na kumukontrol sa 58% ng buong Faisya de Gaza, isang malaking bahagi ng teritoryo na naglilimita sa galaw at buhay ng mga mamamayan doon. Sa kabilang banda, ang Hamas ay naiwan na may kontrol sa natitirang 42% na lumilikha ng isang teritorial na dibisyon na sadyang explosive o madaling sumabog anumang oras. Ang ganitong uri ng paghahati ay hindi nagdudulot ng katatagan. Sa halip, ito ay nagtatanim ng mga binhi para sa mas matinding tunggalian sa hinaharap. Ang linyang dilaw na ito ay higit pa sa isang guhit sa mapa. Ito ay isang pader ng puot at kawalan ng tiwala na naghihiwalay sa dalawang puwersa na determinadong wasakin ang isa't isa. Ang ideya na ang ganitong kaayusan ay maaaring magbunga ng pangmatagalang kapayapaan ay isang kahibangan na sumasalungat sa lahat ng lohika at kasaysayan. Paano magkakaroon ng tunay na pamamahala at rehabilitasyon kung ang teritoryo ay pira-piraso at ang bawat panig ay nag-aabang lamang ng pagkakataon upang umatake? Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng kawalan ng tunay na solusyon ng tao sa krisis sa gitnang silangan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan sa rehiyong ito ay hindi magmumula sa mga drawing board ng mga general o sa mga kasunduan sa Washington, kundi manggagaling lamang sa prinsipe ng kapayapaan na si Jesus. Ang brutal na kaibahan sa pagitan ng mga diplomatikong pahayag na ipinagdiriwang sa buong mundo at ang dugong dumanak sa larangan ng digmaan ay naglalantad ng isang hindi maikakailang padron ng propesya. Ang unang Tesalonika Kabanata 5, Talata 3 ay nagsalita tungkol sa eksaktong pagkakasunod-sunod na ito halos 2 milenyo na ang nakalilipas. Ang talata ay nagsasabi, kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglaang pagkawasak. Pansinin ang katumpakan ng banal na kasulatan. Hindi nito sinabing kapag mayroon ng kapayapaan, kundi kapag sinasabi nila. Ito ay tungkol sa deklarasyon, sa retorika, sa propaganda. At iyan mismo ang naririnig natin ngayon mula sa mga podium ng mga lider ng mundo habang ang Gaza ay patuloy na nagliliyab. Si Donald Trump sa kanyang estilo ng pamumuno ay nagdiwang ng isang masibo o dambuhalang tagumpay sa diplomasya. Ipinahayag niya na ang gitnang silangan ay hindi na isang pangunahing estratehikong focus o primary strategic focus dahil ayon sa kanya ang tunggalian ay humuhupa na. Ang mga salitang ito ay tila musika sa pandinig ng mga taong pagod na sa digmaan, ngunit ang mga ito ay mga salitang walang laman kapag itinapat sa realidad. Habang binibigkas niya ang mga katagang ito, ang Gaza ay nananatiling isang tambakan ng mga guho, isang sementeryo para sa mahigit 70,000 na namatay. Ang infrastruktura ay nawasak, ang mga paaralan at ospital ay pulbos, at mayroong 1.5 milyong mga refugee na walang matirhan, walang pagkain at walang pag-asa. Ang pananaw na ito ng paghupa ng tunggalian ay isang mapanganib na ilusyon. Paano masasabing humuhupa ang isang apoy kung patuloy itong binubuhusan ng gasolina? Ang sitwasyon ng mga refugee ay isang ticking time bomb. Ang kawalan ng tubig, kuryente at basic services ay lumilikha ng isang makataong krisis na hindi kayang lutasin ng anumang piraso ng papel. Ang 58% na kontrol ng Israel ay nangangahulugan ng patuloy na presensya ng militar, mga checkpoint at surveillance na lalong nagpapainit sa damdamin ng mga Palestino. Sa kabilang banda, ang 42% na hawak ng Hamas ay nagiging kuta ng paghihimagsik at muling pag-oorganisa. Walang kapayapaan dito. Mayroon lamang isang pansamantalang pagpigil ng hininga bago ang susunod na sigaw ng digmaan. Ang mundo ay nakasaksi ng maraming kasunduan sa nakaraan, Oslo, Camp David, Abraham Accords. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon sa 2025 ay may kakaibang bigat. Ang pagpupumilit na tawagin itong tagumpay sa kabila ng malinaw na kabiguan ay nagpapakita ng isang desperasyon sa panig ng mga lider ng mundo. Sila ay desperadong ipakita na mayroon silang kontrol na kaya nilang manipulahin ang kasaysayan. Ngunit ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan at ang kanyang mga propesya ay hindi maaring baliin. Ang linyang dilaw ay hindi magliligtas sa kanila. Ito ay magiging saksi lamang sa katotohanan na walang kapayapaan para sa masama at ang tanging kaligtasan ay nasa pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang pangako ng isang ikalawang yugto o second phase ng kasunduan ay naging sentro ng pag-asa para sa marami. Isang pangako na dapat sana ay magdadala ng pangmatagalang solusyon at rehabilitasyon.
Ngunit ang katotohanan ay isang mapait na pildoras na kailangang lunukin. Ang yugtong ito ay hindi kailanman nagsimula. Ito ay nanatiling isang pantasya, isang nakasulat na plano na hindi kailanman tumawid mula sa papel patungo sa realidad. Ang mga hadlang ay napakalaki at napakalalim na naguugat hindi lamang sa politika, kundi sa matinding puot na namamagitan sa mga sangkot na partido. Ang Hamas sa kabila ng presyon ay matigas na tumatanggi na isuko ang kanilang mga armas. Para sa kanila, ang pagsuko ng armas ay katumbas ng pagpapakamatay at pagsuko ng kanilang ipinaglalaban. Sa kabilang banda, ang Israel ay nagpapakita ng parehong tigas ng ulo sa pamamagitan ng pagharang sa pagpasok ng mga tropang Turko na dapat sana ay magsisilbing peacekeeping force. Ang kawalan ng tiwala ay absolute. Ang bawat panig ay nakakakita sa isa't isa bilang isang existential threat, isang banta sa kanilang mismong pag-iral. Dahil dito, ang karahasan ay nagpapatuloy ng walang humpay na parang walang kasunduan na nilagdaan. Ang mekanismo ng kapayapaan ay barado, kinakalawang at tuluyan ng nasira bago pa man ito ganap na gumana. Ito ay isang klasikong halimbawa ng diplomasya ng tao na nabibigo sa harap ng espiritual na realidad ng tunggalian. Dito pumapasok ang isang mas malalim at mas madilim na layer ng propesya na matatagpuan sa aklat ni Daniel. Ang Daniel 9:27 ay nagbibigay sa atin ng susi upang maunawaan ang mga pangyayaring ito sa liwanag ng mga huling araw. Ang talata ay nagsasabi na sa mga huling araw, isang darating na prinsipe ang magpapatibay ng tipan sa marami sa loob ng isang linggo. Ang isang linggo dito ay tumutukoy sa 7 taon sa lingguwahe ng propesya. Ngunit ang nakakatakot na bahagi ay ang susunod na sinabi. Sa kalagitnaan ng linggo, sisirain niya ang kasunduan at magpapatigil sa mga paghahandog na magpapalaya ng isang pag-uusig na walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Bagamat maingat nating sinasabi na ang kasalukuyang tigil putukan na ito ay maaaring hindi pa ang pinal na katuparan ng propesya ni Daniel at si Donald Trump ay maaaring hindi ang mismong Antikristo, ang padron o pattern ay hindi maikakaila na magkapareho. Ito ay isang dry run, isang pagsasanay para sa tunay na pangyayari. Nakikita natin ang isang kolosal na alyansang multilateral na pinamagitanan ng isang karismatikong leader ng kanluran. Ang kasunduang ito ay kinasasangkutan ng Israel at ng iba't ibang mga bansa at ito ay inaaklam at ipinagbubunyi bilang isang makasaysayang pagsulong. Ang mundo ay namamangha sa kakayahan ng leader na ito na pag-isahin ang mga magkakaaway. Ngunit tulad ng sa propesya ni Daniel, ang kasunduang ito sa 2025 ay mabilis na gumuguho at nagkawatak-watak. Bakit? Dahil ito ay itinatag sa pundasyon ng buhangin. Binaliwala nito ang mga fundamental na isyong spiritual at ang satanikong puot na nakadirekta laban sa mga Hudyo at sa lupain ng Israel. Walang politikal na solusyon ang makakalutas sa isang espiritual na problema. Ang pagkabigo ng ikalawang yugto ay patunay na ang anumang kapayapaan na hindi nakasentro kay Kristo ay nakatakdang mabigo. Ang kasaysayan ay umuulit sa sarili nito o mas tamang sabihin, ang kasaysayan ay gumagalaw patungo sa kanyang itinakdang katapusan. Ang president o naunang halimbawang ito ay nagtatatag ng eksaktong istruktura o balangkas na gagamitin ng Antikristo sa hinaharap. Siya ay darating na may dalang solusyon na tila perpekto, isang kasunduan na lulutas sa lahat ng problema. Kukumpirmahin niya ang isang alyansang pandaigdigan na tila magdadala ng utopya sa lupa. Ngunit tulad ng nakikita natin ngayon sa Gaza, ang kasunduang iyon ay babasagin din. At kapag nangyari iyon, ito ay magbubunga ng isang kapighatian na hindi pa nararanasan ng tao, isang tribulasyon na unimaginable o hindi kayang ilarawan ng isip. Ang nangyayari ngayon ay isang babala. Huwag magtiwala sa mga tagapagligtas ng sanlibutan sapagkat ang kanilang mga pangako ay laging nauuwi sa pagkawasak. Ang emosyonal na bigat ng sitwasyon sa Gaza ay hindi masusukat sa pamamagitan lamang ng mga estatistika at mapa. Kailangan nating tumingin sa mga mata ng mga taong naiipit sa gitna ng gulo upang maunawaan ang tunay na halaga ng nabigong kapayapaang ito. Ang 70,000 na namatay ay hindi lamang mga numero. Sila ay mga ama, ina, anak at kapatid na may mga pangarap na pinutol ng karahasan. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento na hindi na maikukwento. Ang 1.5 milyong refugee ay hindi lamang isang pulutong ng tao. Sila ay mga individual na nawalan ng dignidad, ng tahanan at ng seguridad. Ang paglalakad nila sa mga lansangan na punong alikabok at dugo ay isang pasyon ng pagdurusa na sumisigaw sa langit para sa katarungan. Ang subida emosyonal na ito ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na pagkaunawa sa kung ano ang nakataya. Ang paghihirap ng tao
ay nagiging kasangkapan ng mga makapangyarihan upang isulong ang kanilang mga adyenda. Habang ang mga leader ay nagpupulong sa mga air-conditioned na silid, ang mga bata sa Gaza ay natutulog sa ilalim ng mga tolda na hindi kayang protektahan sila mula sa lamig o init. Ang kaibahan na ito ay brutal at hindi makatarungan. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng empatiya na magiging katangian din ng pamumuno ng Antikristo, isang pamumuno na walang pakialam sa halaga ng buhay ng tao, basta't masunod ang kanyang layunin. Ang pagkawasak ng infrastruktura ay simbolo rin ng pagkawasak ng lipunan. Kapag wala ng mga paaralan, paano matututo ang susunod na henerasyon kundi ang lengguwahe ng poot? Kapag wala ng mga ospital, saan pupunta ang mga sugatan kundi sa kamatayan? Ang peace deal na ito ay hindi nagbigay ng solusyon. Sa halip, nagbigay lamang ito ng huwad na pag-asa na mas masakit pa kaysa sa kawalan ng pag-asa. Ang pagkabigo na maipatupad ang rehabilitasyon ay nangangahulugan na ang Gaza ay mananatiling isang bukas na sugat na hindi gumagaling, isang sugat na patuloy na magnanaknak at magkakalat ng impeksyon sa buong rehiyon. Sa propesya, ang kapighatian ay madalas inilalarawan bilang panahon ng matinding paghihirap. Ang nararanasan ng Gaza ngayon ay isang mikrokosmo ng darating na dakilang kapighatian. Ang gutom, ang sakit, ang takot, ang kawalan ng katiyakan, lahat ng ito ay mga elemento na magiging laganap sa buong mundo kapag ang tunay na kasunduan ni Daniel ay nasira. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng mga larawang ito hindi upang takutin tayo ng walang dahilan, kundi upang gisingin tayo. Ipinapakita niya sa atin kung ano ang hitsura ng mundong walang kanyang biyaya. Isang mundong pinamamahalaan ng kasinungalingan at dahas. Kahit na si Trump ay hindi ang Antikristo, ang papel na kanyang ginagampanan ay mahalaga sa paghahanda ng entablado. Ang kanyang kakayahang impluwensyahan ang Israel at ang mga bansang Arabo ay nagpapakita na posible ang isang malawakang kasunduan. Ngunit ang pagkabigo nito ay nagpapakita rin na ang kapayapaan na gawa ng tao ay marupok. Ang mundo ay naghahanap ng isang Superman, isang leader na kayang gawin ang imposible. Ang pagnanasang ito ang magbubukas ng pinto para sa Antikristo. Siya ay darating sa panahon ng kaguluhan, tulad ng ngayon, at mag-aalok ng katatagan. At ang mundo, na pagod na sa digmaan at paghihirap, ay yayakap sa kanya ng buong puso. Kaya't habang pinapanood natin ang trahedya sa Gaza, huwag tayong maging manhid. Hayaan nating ang sakit na ating nararamdaman para sa mga biktima ay magtulak sa atin na manalangin at maghanda. Ang bawat imahe ng pagdurusa ay isang paalala na ang oras ay maikli na. Ang mundo ay umiikot pa ibaba, patungo sa isang kasukdulan na matagal nang itinakda. Ang tanong ay, handa ba ang iyong puso na harapin ang katotohanan na ang tanging tunay na pag-asa ay hindi matatagpuan sa mga kasunduan ng tao, kundi sa pagbabalik ng Panginoon? Sa sandaling ito, habang ang mga tagapamagitan o mediators mula sa iba't ibang bansa ay nagpupumilit na igiit na ang tigil putukan ay nasa isang kritikal na sandali pa. Lamang, ang sinumang tapat na tagamasid ay makikita ang hubad na katotohanan. Ang kolapso o pagbagsak ng kasunduan ay ganap nang nangyari. Wala nang isasalba, wala nang aayusin. Ang pundasyon ay gumuho na. Si Benjamin Netanyahu ay may nakatakdang pulong kay Donald Trump sa ika-29 ng Disyembre, isang petsa na inaabangan ng marami. Ang adyenda ay nakatuon sana sa pagpapatupad ng misteryosong ikalawang yugto. Subalit may malaking posibilidad na ang buong kasunduan ay sumabog at maglaho bago pa man mangyari ang pagkikita nilang ito. Ang bilis ng mga pangyayari ay nakakahilo. Ang bawat oras ay nagdadala ng bagong balita ng karahasan na lalong nagbabaon sa pag-asa ng kapayapaan. Ang buwan ng Disyembre ay patapos na, at kung titingnan natin ang scoreboard ng diplomasya, ito ay blanko. Walang anumang progresong nagawa sa organong internasyonal na dapat sana ay mangangasiwa sa kapayapaan. Nasaan ang mga komite? Nasaan ang mga tagapagpatupad? Wala. Walang stabilization force o puwersang pampatatag na naipatupad sa lupa. Ang mga sundalo na dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan ay nananatiling nakahimpil sa kanilang mga barracks o hinarang sa mga hangganan. Walang reconstruction o muling pagtatayo na nasimulan. Ang mga guho ay nananatiling guho. Ang alikabok ng digmaan ay hindi pa rin humuhupa. Ito ay isang kabiguan sa lahat ng antas ng pagpapatupad. Sa halip ng mga crane para sa konstruksyon, ang nakikita natin ay mga makina ng digmaan. Ang Israel ay naglabas ng isang nakakagulat na budget pandigma o war budget na umaabot sa 34 bilyong dolyar. Isipin mo ang halagang iyon, 34 bilyong dolyar para sa armas, bala at operasyon militar sa gitna ng isang panahon na tinatawag nilang kapayapaan.
Ito ay hindi badyet ng isang bansang naghahanda para sa rekonsilyasyon. Ito ay badyet ng isang bansang naghahanda para sa matagalang digmaan. Ang mga helicopter ay patuloy na lumilipad sa himpapawid. Ang artilerya ay patuloy na dumadagundong habang ang propaganda ng gobyerno ay nagpapanatili ng naratibo na ang kapayapaan ay napanalunan na o conquered peace. Ito ay isang klasikong halimbawa ng Orwellian na realidad kung saan ang digmaan ay tinatawag na kapayapaan. Ngunit para sa atin na nag-aaral ng propesya, ito ay higit pa sa political spin. Ito ay isang literal na katuparan ng propesya na nangyayari sa real time o sa kasalukuyang oras sa harap ng mga mata ng sangkatauhan. Ang ganitong uri ng pagkukunwari at panlilinlang ay eksaktong inilarawan ni Jesus nang magbabala siya tungkol sa mga huling araw. Sinabi niya na magkakaroon ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan, ngunit ang mas matinding babala ay ang tungkol sa panlilinlang. Mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ni Numan. Ang 3.8 bilyong dolyar na ito ay dugo at bakal na ebidensya na ang puso ng tao ay hindi nagbago. Ang pagnanasa para sa kapangyarihan at paghihigante ay mas matimbang pa rin kaysa sa pagnanasa para sa kapayapaan. Ang kapayapaan na iniaalok ng mundo ay laging may nakatagong patalim. Ito ay marupok, pansamantala at madalas na ginagamit lamang bilang estratehiya upang muling magpalakas ng puwersa. Ang sitwasyon sa Gaza ay nagpapakita sa atin na kahit ang pinakamakapangyarihang mga bansa at lider ay walang kakayahang pigilan ang agos ng propesya. Ang Diyos ang may hawak ng orasan at ang mga kamay ng orasan ay mabilis na lumalapit sa hating gabi. Ang bawat pagsabog sa Gaza ay isang wake-up call. Ang bawat ulat ng pagkabigo sa diplomasya ay isang paalala na ang sistemang pandaigdigan ay sira at hindi na maayos. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng mga huwad na Mesyas at huwad na kapayapaan. Ang tanong sa bawat manonood ngayon ay, saan ka nakatingin? Nakatingin ka ba sa mga politiko para sa solusyon o nakatingin ka sa langit kung saan manggagaling ang tunay na kaligtasan? Ang mga pangyayaring ito ay hindi aksidente. Ang mga ito ay mga signpost o palatandaan sa daan na nagsasabing malapit na ang wakas. Habang papalapit tayo sa katapusan ng ating pagsusuri, ang epekto ng mga kaganapang ito ay lumalawak at sumasaklaw sa ating pananaw sa hinaharap. Ang ilusyon ng normalidad na pilit na ipinapakita ng mundo ay unti-unting nababasag. Ang karaniwang tao ay maaring magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagtatrabaho, kumakain, nagpapakasal, tulad ng sa panahon ni Noe, ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang tektonikong mga plato ng kasaysayan ay gumagalaw na. Ang nangyayari sa Gaza ay hindi isang hiwalay na insidente. Ito ay sentro ng isang bagyo na maaaring humigop sa buong mundo anumang oras. Ang impact o epekto nito ay mararamdaman hindi lamang sa gitnang silangan, kundi sa bawat sulok ng globo, sa bawat ekonomiya at sa bawat tahanan. Ang media silence o katahimikan ng media tungkol sa tunay na lawak ng krisis ay bahagi ng panganib. Kapag ang mga tao ay hindi alam ang katotohanan, sila ay hindi makakapaghanda. Ang biglaang pagkawasak na binanggit sa Porn Thessalonica ay magiging mas biglaan at mas nakakatakot para sa mga hindi nagmamasid. Isipin mo ang isang taong natutulog ng mahimbing habang nasusunog ang kanyang bahay. Iyan ang kalagayan ng mundo ngayon. Ang usok ay amoy na, ang init ay nararamdaman na, ngunit ang mundo ay pinipiling pumikit at managinip ng kapayapaan. Ang papel natin ay maging tagagising upang yugyugin ang mga natutulog bago maging huli ang lahat. Ang pagkikita ni Netanyahu at Trump, kung matutuloy man, ay magiging isang palabas na lamang. Ano pa ang pag-uusapan kung ang kasunduan ay patay na? Marahil ay susubukan nilang buhayin ito, bigyan ng bagong pangalan o gumawa ng bagong pangako. Ngunit ang cycle o siklo ng pagkasira ay naitakda na. Ang tiwala ay nawasak na at mahirap na itong ibalik. Ang susunod na yugto ay hindi kapayapaan kundi eskalasyon. Ang 3.4 bilyong dolyar ay gagamitin at ang bawat dolyar na yon ay magdadala ng mas maraming kamatayan. Ito ang malungkot na realidad ng sangkatauhan na hiwalay sa Diyos. Ang konsepto ng sudden destruction ay hindi nangangahulugan na walang babala. Ang mga babala ay naririto na, sumisigaw sa atin sa pamamagitan ng mga balita at mga propesya. Ang biglaan ay tumutukoy sa bilis ng pangyayari kapag ito ay nagsimula na at sa kawalan ng kakayahan ng tao na pigilan ito. Kapag bumagsak ang maso, wala nang makakapigil dito. Ang pagkawasak ay magiging total at hindi matatakasan para sa mga nagtiwala sa maling seguridad. Ang Gaza ay isang micro-picture ng mangyayari sa buong mundo sa panahon ng tribulasyon. Walang lugar na ligtas, walang taguan maliban sa pakpak ng makapangyarihan. Ang manhid na reaksyon ng mundo sa libu-libong namamatay
ay isa ring tanda ng huling panahon. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nasanay na tayo sa karahasan kaya't hindi na tayo naapektuhan nito. Ito ay isang espiritual na sakit. Kapag nawalan tayo ng kakayahang umiyak para sa iba, nawawala rin ang ating pagkatao. Ang mga kaganapang ito ay dapat magpalambot sa ating mga puso, hindi magpatigas. Dapat itong magtulak sa atin na hanapin ang mukha ng Diyos ng may higit na sidhi at katapatan. Kaya't habang tinitingnan natin ang mga guho ng Gaza at ang mga plano ng mga makapangyarihan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa halip, hayaan nating ang mga ito ay magsilbing kumpirmasyon ng ating pananampalataya. Ang Biblia ay totoo, ang Diyos ay nagsabi ng totoo. At kung ang mga propesya tungkol sa digmaan at pagkawasak ay nagkakatotoo sa harap ng ating mga mata, gaano pa kaya ang mga propesya tungkol sa kanyang pagbabalik at sa ating kaligtasan? Ang gabi ay malalim. Ngunit ang bukang liwayway ay parating na. Ang tanong ay, saan ka tatayo kapag sumikat na ang araw ng paghuhukom? Ang walang hanggang mensahe ng Ebanghelyo ay umaalingaw-ngaw ngayon na may mas matinding urgency o pagkaapurahan para sa henerasyong ito. Ang parehong banal na kasulatan na nag-anunsyo ng huwad na kapayapaan na mauuna sa biglaang pagkawasak ay siya ring nagbibigay ng kasiguruhan ng isang sobrenatural na pagtakas. Ang escape na ito ay hindi sa pamamagitan ng bunkers o spaceship, kundi sa pamamagitan ng arebatamento o pag-agaw, rapture, bago pa man magsimula ang matinding kapighatian. Ang unang Tesalonica 5:9 ay nagbibigay ng isang napakagandang pangako, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa puot, kundi upang magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ating blessed hope o pinagpalang pag-asa. Habang ang mundo ay natataranta at natatakot sa mga balita mula sa Gaza at sa gitnang silangan, ang mga tunay na mananampalataya ay may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Alam natin na ang galit ng Diyos ay hindi para sa kanyang mga anak. Tayo ay tinawag upang iligtas, hindi upang wasakin. Ngunit ang pangakong ito ay para lamang sa mga nasa kay Kristo. Ito ay isang eksklusibong proteksyon para sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay nanonood ngayon at wala ka pang personal na relasyon kay Kristo, ito na ang iyong sandali. Ang tawag ng Ama sa Langit ay puno ng pagmamahal, ngunit ito rin ay isang huling panawagan. Ang pinto ng arka ay bukas pa, ngunit ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang kapayapaang mentiroso o mapanlinlang sa Gaza ay nagkakawatak-watak ng eksakto tulad ng ipinropesya ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Hindi na ito usapin ng kung ito ba ay may kahulugang propetiko. Ang ebidensya ay napakalinaaw. Ang tanong ay hindi tungkol sa geopolitics. Ang tanong ay tungkol sa iyong kaluluwa. Handa ka na ba sa espiritual na aspeto para sa kung ano ang darating? Kapag ang farsang ito, ang huwad na palabas ng kapayapaan, ay tuluyan ng gumuho at ang mundo ay magising sa katotohanan na walang kapayapaan, saan ka tatakbo? Ang tanging kanlungan na matibay ay ang krus ng Kalbaryo. Ang tanging kapayapaan na totoo ay ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus, isang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Huwag mong ipagpaliban ang iyong desisyon. Ang bukas ay hindi garantisado. Ang mga palatandaan ay naririto na. Ang Gaza ay isang babala. Ang mga numero ng patay ay isang babala. Ang pagkabigo ng mga lider ay isang babala. Lumapit ka kay Jesus ngayon. Isuko mo ang iyong buhay, ang iyong takot, at ang iyong kinabukasan sa Kanya. Siya lamang ang makakapagligtas sa iyo mula sa puot na darating. Siya lamang ang makakapagbigay sa iyo ng seguridad na hindi kayang ibigay ng anumang kasunduan sa lupa. Ang wakas ng mundo tulad ng alam natin ay papalapit, ngunit ito rin ang simula ng walang hanggan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Huwag mong hayaang ang video na ito ay maging isa lamang impormasyon. Hayaan itong maging instrumento ng iyong transformasyon. Ang oras ay ngayon. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Maging handa sapagkat ang hari ay darating na.